Ngayon ay tapos na tayo sa ponemang segmental. Dumako naman tayo sa ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental, ito ang mga makabuluhang tunog na hindi tinutumbasan ng letra. Sa halip ay sinasagisag ito ng notasyong phonemic upang mabanggit ang paraan ng pagbigkas. Mayroon 3 uri ng ponemang suprasegmental. Ito ay ang diin, intonasyon, hinto o antala. Pupunta tayo muna sa diin. Ang diin, ito ang pagbibigay ng pansin sa pagbigkas ng isang salita. Pinapahaba ito kung binibigkas ng may diin tama. Pinapahaba. Halimbawa, ito ang mga simbolong ginagamit sa diin. Ang 2 slash na ito ay nangangahulugang maluto na ang tunog o may taglay na itong kahulugan. Itong karakter ng tandang panunong ay tinatawag itong glottal stop o pagbigkas ng tunog na waring may pumipigil sa paglabas ng hangin galing sa bibig. Itong karakter na H ay tinatawag namang glottal fricative o nangangahulugang sa pagbigkas ay malayang lalabas ang hangin mula sa bibig. Itong tutuldok ay banayad o mahabang pagbigkas at ang tuldok ay kagyat na pagbigkas. Halimbawa, may 2 kahulugan ang salitaang buhay at buhay. Tignan natin kung alin dito ang buhay at ang buhay. Una ay ang buhay. Malaking letra ang ginamit at may tutuldok at maliit mga letra ang ginamit sa hay. Dahil, bakit pinalaki ito? Dahil lang buhay. Ginamit ang simbolong tutuldok upang maging banayad o mahabang pagbigkas. Buhay. Ibig sabihin ay life. Tingnan natin yung pangalawa. Mababa o maliit ang ginamit na salitang bu o bu. Ginamit ulit ang tutuldok upang maging banayad ang pagbigkas at malaki ang hay. Buhay. Buhay. O ibig sabihin ay alive. O tip naman natin ang puno. Malaki ulit ang pu, banayad, no. Dito naman, ginamit naman sa dulo ay ang glottal stop o pagbigkas ng tunog na waring may pumipigil sa paglabas ng hangin galing sa bibig o pipigilin daw ang hangin galing sa bibig. Puno. Diba para may humihinto kaya nga ginamit ang glottal stop. Puno na siyang 3. Dito naman sa pangalawa, maliit na pu, tas tuldok, kagyat na pagbigkas naman. Puno, malaki ang no at ginamit yung glottal stop na siyang pumipigil sa paglabas ng hangin galing sa bibig. Puno, ibig sabihin ay full. Pumunta naman tayo sa intonasyon. Ang intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring magudyat sa kahulugan ng isang pahayag o salita. Parang musika ang pagsalita ng may tono. May bahaging mababa, katamtaman at mataas. Maaring makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay ng kahulugan o makapagpahina ng usapan ang pagbabago ng tono o ang tinig. Halimbawa, meron tayong 2 pahayag dito, ngunit may 4 na antas ng tono. Una ay mababa, pangalawa ay katamtaman, pangatlo mataas at ang 4 ay ang pinakamataas. Una, tingnan natin ang unang halimbawa. Pahayag lamang na halimbawa to, kaya ito ay kahapon. Ibig sabihin, lantay lamang na pahayag ang sinasabi na ibig sabihin ay kahapon. Pangalawang halimbawa, patanong naman siya. Ito ay akmang patanong kaya 2, 3, 4, katamtaman, mataas, pinakamataas ang gagamitin na intonasyon. Kahapon. O, kahapon, patanong. Kaya tumaas ang intonasyon pagdating sa pon. Huling uri ng ponemang suprasegmental, ang hinto o antala. Hinto-antala, pagtigil. Kung nagsasalita ang simbolong unang isang slash ay kumakatawan sa wit. At kapag simbolong 2 naman na slash ay kumakatawan sa tuldok, nagkakaroon ng pagbabago ng kahulugan kung nag-iiba ng hinto. Halimbawa, hindi si Juan ang may sala. Pinapaalam na lamang dito na si Juan ang may sala kasi tumigil ang hinto-antala sa hindi at si Juan na may sala. Pinaalam na si Juan ang may sala. Pangalawa, hindi si Juan ang may sala. Itinatanggi naman na si Juan ang may sala.